Hi everyone! Good morning mga ka-Feel Fam. So Monday ngayon, second week ko na sa work. And masaya ako, umabot ako ng second week, no. So first day ko ngayon ng second week. And pang 11:30 ako. So ang aga kong dumating dito kasi takot na takot ako mag-commute. Hindi ko alam. So first time ko mag-commute papunta rito. So ayan, napaaga ako ng konti. Kaya ayan. So guys, na-realize ko lang, no, na yung experience ko dito nung first day and second day ko, sobrang hirap talaga. And second day talagang gusto ko na mag-quit. Ngayon, buti na lang may isang kapwa Pilipina na umawat sa akin na tiis muna, tiis. So, ayun, nakatagal naman. Na-realize ko lang, no, parang grabe talaga yung dinadanas ng mga Pilipino or kung sino mang immigrant yan na darating sa ibang bansa na walang idea sa trabahong haharapin nila, tapos naka-close work permit pa sila na wala silang choice kundi lumaban. So kasi nung time na second day ko, talagang pakwit na ako, no. Naisip ko anytime pwede ako maghanap ulit ng ibang trabaho kasi PR naman na, at saka yun, pwede kang mamili ng trabaho. Pero nung na-realize ko, paano yung mga Pilipino na darating lang dito na wala talaga silang idea, walang training, walang, iiyak talaga. I mean, sobrang hirap. So, salamat pa rin ako at nakahanap pa rin ako ng trabaho ng ganito kabilis. Ayan, at saka konting tiyaga lang talaga para matuto. And nga pala, no, so based dun sa experience ko sa unang city na napuntahan namin, that is Estevan, sobrang iba siya dito. Mas challenging dito sa Saskatoon. Medyo mas mahirap humanap ng trabaho, maraming hinihingi, mga certificate, matindi rin yung labanan. Marami siyang trabaho, oo, pero marami ring kompetensya dahil multicultural dito. So talagang kailangan patatagan ng loob. Sa inalisa namin kasi medyo kalmado lang eh. Ayun. So kaya nga sabi ko, once na makahanap ka ng trabaho, kailangan talagang tiyagain mo para magkaroon ka ng experience at balang araw mas makahanap ka pa ng trabaho na mas gugustuhin mo or makakapili ka pa. So ngayon, nandito pa rin ako sa testing area at nasa experience, kumukuha pa lang din ako talaga ng experience. So ang trabahong dumating sa akin, hindi ko siya ina-expect kasi nung nasa Esteban ako, ayoko talaga ng food industry kasi alam ko na napaka super stress at nakakapagod talaga siya. Pero in the meantime, hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal dito sa work na to, pero after a week, naramdaman ko medyo kaya-kaya ko na siya, pero sana mas makaya ko pa. Ayun. So guys, sa mga OFW yung katulad ko or sa mga nandito sa ibang bansa, laban lang tayo, kapit lang tayo, patatagan. And always put your trust in God and trust in His goodness. So may mga reason din yan kung bakit dinadanas natin tong mga to. So ngayon siguro inisip ko na lang kasi feeling ko talaga gift sa akin tong trabahong to, kasi may mga feedback na sa akin nung nasa Esteban ako na mahirap kumuha ng trabaho dito. Yung iba daw bumalik sa Esteban dahil hindi makahanap ng trabaho dito. So eto, nagpapasalamat pa rin ako kahit napakahirap, nakakuha pa rin ako kaagad. Pero ang ginagawa ko, nag-o-observe ako sa mga ibang branch kung gaano ang galawan nila doon. So titignan natin just in case matapos ang training ko rito at hindi ko talaga kaya. So titignan ko na lang din kung saan tayo makakarating or aabot. Yan, maraming salamat.